kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
pinag-aral ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Makakasama po Ella Nibensal at ngayong gabing ito, sasamahan nga po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang occupational medicine specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Ryan Raymond Bautista. Good evening, Doc. Kumusta? And welcome back sa ating palatuntunan. Good evening, Ma'am Eli. Thank you for having me again. Yes, maraming salamat nga rin po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makasama kayo ngayong gabing ito dahil mahalaga po yung ating pag-uusapan. Adult vaccination. Ano nga po ba, Dok, yung mga bakuna na kinakailangan ng mga adult? And before that, kapag sinabi natin, Dok, na adult, ano nga ba ang age bracket na kapaloob dito? Okay. For the age bracket, it covers siguro mga around 19 years old and above. 18. Usually we bracket it at 19 years old to 26, and then 27 to 45, 45 to 65, and then more than 65 years old. So those are the brackets ng mga older adults or ating adult vaccinations. And yes, going back nga po, ano nga po ba yung mga kinakailangang bakuna na kinakailangan kapag nandun ka na sa tamang edad, sabihin natin, Doc, nagdebo ka na? At syempre, nagde-develop ka unti-unti niya, di ba pa, asawa, hanggang sa senior citizen. Okay. Sige, let's enumerate sa kanila, Ma'am Eli, kung ano yon. Usually, mga kailangan for adults are like yung mga influenza vaccine. Yon, binibigay natin yearly sa mga adults. This is regardless of the age of the adults. That's so from kahit bata po siya, yearly nagkakaroon po tayo ng flu vaccination drive. Ang next po, siguro, probably is yung ating Tdap o yung tetanus, diphtheria, pertussis. Usually po naman yon, nagsisimula din naman sa mga bata, but it's carry over to adult that has a booster for every 10 years. Besides that, ang ating mga bago pong vaccine, like for more than 50 years old, meron na po tayong shingles or what we call as yung recombinant zoster vaccine na para po dun sa mga dati nagka-chickenpox, para ayaw po magkaroon ng herpes zoster at shingles. Besides that, yung mga, especially yung mga matatandang born more than 1957 years, no? Yung mga elderly po natin. Siguro wala po kasi ng MMR, yung tawag po natin measles, mumps, rubella. So, they need to have that as well. Besides, so, babalik ako dun sa sinabi ko kanina dun sa shingles, yung mga hindi pa ho nagka-chickenpox, baka pwede ho magkaroon ng booster ulit or binibigyan natin sila ng varicella vaccine. Yung po ilaban sa mga hindi pa ho nagkaroon ng chickenpox na mga matatanda. So, besides that, mayroon din tinatawag ng mga risk factors, especially yung mga elderly na may sakit na o komplikasyon. Pwede ho natin silang bigyan ng mga pneumococcal vaccine
vaccine, o tinatawag namin yung pneumococcal conjugate vaccine. Besides that, also yung may mga problema sa exposure o mga chronic liver diseases, pwede din po silang bigyan ng hepatitis A and B. Plus, yung sinasabi natin yung mga immunodeficiency din po ng mga adults o yung mga natanggalan na po ng spleen, pwede po silang magkaroon ng vaccine na regarding sa pneumonia and also for influenza. Isa din bago po natin vaccine po, yung kinocombine nito sa flu season, yung ating tinatawag na respiratory syncytial virus or RSV na vaccine po. Pwede din po siya kahit anong adult age, especially kapag po may increased risk o may mga problema po sa baga o sa puso. Okay. So yun po yung mga common na mga bakuna na binibigay po natin sa mga matatanda or adults na po, o sinabi nyo nga akong nagdibo na. Yes. At syempre, tanong nga rin po dito, Doc, ano nga daw po ba pinagkaiba ng bakuna sa booster? Okay. Yung bakuna po kasi, ano po siya, laban po siya talaga sa mga problema natin sa mga diseases, kahit bata po tayo. Ang booster, ibig sabihin lang po nun, nagkaroon na po kayo ng bakuna, bumaba po ang immune system po nyo. Okay. Kaya po, introduce po natin ulit sa ating katawan. May mga bakuna po kasi talaga na kailangan po ng booster kasi po ang immune system ng tao, tumataas, bumababa din po siya. So based on sa exposure, based on sa kalagayan ng ating kalusugan, doon po namin binabase kung kailangan po ng booster o hindi. Nasusukat din po ito by using laboratory examinations, but there are certain vaccines po na kailangan po talaga ng boosters, and every year po nagbabago po yung ating immune system. By the way, bago po tayo tumuloy, Ma'am Eli, please remember, siguro pwede kong sabihin sa ating mga nakikinig, ang ating pong bakuna will always ride sa ating pong immune system. Alright. So, kailangan po natin ng malakas na immune system, o ito po ang nagtitraining sa ating immune system para lumaban po sa ating disease. That's why one of the most problematic sa aming mga doktor o mga nagiging komplikasyon po is yung mga taong po mababa po ang immune system o yung may mga sakit kaya po ng HIV o nawawala na po sila ng spleen o may mga autoimmune diseases po. Doon po medyo maingat po kami sa bibigay po ng bakuna o ng ating po mga boosters. Does it mean, Doc, na kapag kunwari nga po, mababa yung resistensya ng pasyente, sabihin natin may ubo, may sipon, hindi muna siya dapat magpabakuna. Kailangan maka-recover muna siya, or sabihin natin manumbalik yung dati niya munang lakas? Okay. Kung ito po ay acute lang, Ma'am Eli, kumbaga bigla na lang siyang umubo o may nagkaroon po ng laglat in acute phase, usually pinaliliban po namin na ang pag-injection po ng bakuna sa adult hanggang maka-fully recover po muna siya. Pero kung panay-panay po ang kanyang sakit, kunyari pati po inuubo, nagtatangkaso po parate, baka po ang sanhi po is talaga mababa po at wala pong proteksyon ang kanyang immune system, which is kailangan po talaga magkaroon siya ng bakuna. Kaya po inirecommend namin, lalo na sa mga may chronic illness na tinatawag po natin, nababakunahan po at maturuan po ang kanilang immune system paano po labanan yung mga diseases para hindi po sila kapitan kagad po ng sakit. Na-mention niyo, Doc, yung chronic illness. Kapag ba may mga chronic illness ang pasyente, sabihin rin nga po natin, nagdadalang tao, di ba, ay pwede, ligtas pa nga rin po ba silang magpabakuna? Opo. Mas actually kailangan, Ma'am Eli. So, simula muna ako dun sa unang mong tanong for the chronic illness. Yung mga chronic illness, lalo na po yung tinatawag po natin yung mga may nagda-dialysis, yung end-stage renal disease po natin, yung mga may sakit po sa puso, may sakit po sa atay, yung mga chronic liver diseases po natin. Yun po ang mga lalo po natin ini-encourage na magkaroon ng bakuna. Yung may mga problema din po sa baga, yung may mga COPD, madali pong silang kapitan po ng mga pneumonia. Yan, highly recommended po namin talaga bakunahan sila sa flu, RSV, tsaka yung ating mga pneumococcal diseases. Sa tanong nyo naman po regarding sa mga buntis, may mga bakuna po talaga indicated sa kanila habang sa kanilang pagbubuntis o kahit po plano pa lang ho nila magbuntis. Kagaya po nung flu, yan, yearly po talaga binibigay po namin yan o we encourage it. Yung Tdap, bawat pagbubuntis, especially ho dun sa kanilang age bracket or semester na lang 27 to 36 weeks ng pagbubuntis. Yung RSV, lalo na kapag mataas po yung flu season, binibigyan din po siya. Yung ating po mga hepatitis, if may risk, hepatitis A, hepatitis B po, hindi lang ho namin pwedeng ibigay sa buntis yung mga live
vaccines po na tinatawag po natin. Ano po ba yung mga live vaccines na po yun? Yung shingles. Pero ang shingles naman po, binibigay namin 50 and above. So, bihira naman po yung sa mga nagbubuntis ng 50 and above. Yung MMR po, saka varicella, yan. Hinuhold po namin yan pag nagbubuntis po ang tao, yung babae, hindi po namin binibigay kasi yung kanilang pong vaccines are live. So, mas makaka-harm po sa kanila pag binigay po yun during sa pregnancy. Yes, may guidelines nga po ba, Doc, bago nga po magpabakuna yung mga elderly natin, and of course, yung mga nagdadalang tao, yan po yung ating balikan, maya-maya. Meanwhile, kung kayo nga rin po ay may mga katanungan tungkol sa ating discussion about adult vaccination, bukas nga po ang ating Facebook page na DZRH News. I-comment nyo lamang po at pag-uusapan po natin yan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Commercial break po muna tayo. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 42 minutes after 8 in the evening. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. RH! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, Nakaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with
with a Heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa nga rin po natin Dr. Ryan Raymond Bautista at kapartner pa nga rin po natin ang Makati Medical Center, the Hospital with a Heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion about adult vaccination, pag-usapan nga rin po natin yung mga guidelines, 'di ba? Alituntunin para sa mga elderly, sa mga nagdadalang tao na nais nga pong magpabakuna. Anong nga po ba yung kinakailangan? Kapag mataas ang BP, mataas yung blood sugar level, do, kailangan nga po ba natin pababain muna yan bago sila makakuha ng vaccine na kinakailangan nila for that period? Okay. So for the question that was raised kanina, Ma'am Eli, mas recommenda talaga yung pagbubukuna dahil mas mahina ang immune system at mas mataas ang risk ng komplikasyon, lalo na doon sa may mga chronic illness. For the question, dapat stable po talaga dapat ang kondisyon. Tama po yung sinabi nyo. Hindi dapat nagkakaroon acute flare yung mga sakit po nila, like yung mga ating paglalagnat o yung hypertension na mention nyo, mataas po, or nasa phase po sila na uncontrolled stage. Hindi ho namin nire-recommenda kasi baka magkaroon po ng komplikasyon. Yung mga uncontrolled BP, o kundi po yung mga inaatake po ng asthma, o yung mga decompensated, yung mga heart failure, we reschedule. Hindi ho tinatanggal, but we reschedule yung pag-vaccine. Ang rule of the thumb po namin, most of the vaccines, lalo na po yung mga inactivated or recombinant vaccines, they are safe po. We do not worry about the complication. Mas nag-iingat po kami doon sa mga bakunang binibigay po namin na live na tinatawag po, yung mga live attenuated. Yun yung mga iniiwasan namin sa ibigay sa mga immunocompromised, or at least ang rinirekomenda po namin ay magkaroon po ng clearance sa kanilang doktor para ma-assess po muna sila. So may konsultasyon po muna nangyayari. Paano konsultasyon nangyayari? Kahit sa simple pong flu na kanina ko pa mention, ang flu ho kasi pinapadami po siya o pinapatubo ho sa itlog or doon sa egg po na tinatawag po natin para ho maayos po yung kanilang protein. Ang problema po doon, kunyari ang pasyente po ay allergic po sa itlog at diligan po namin ng flu, then magkakaroon po siya ng allergic reaction. Kaya doon po yung konsultasyon na nangyayari. There are certain vaccines kung saan po sila pinapadami and kailangan po ng konsultasyon or screening ng doktor bago po siya ibigay. Kahit simpleng flu lang po muna po yun. So besides sa history po of severe allergy, tinatanong din po namin kung nagkakaroon po sila ng mga gamot for chemotherapy, nagkaroon po ba ng history ng organ transplant or even advanced kidney or liver disease. Yun yung mga kaso po, Ma'am Eli, na pinadiliban po namin yung aming pagbabakuna or kailangan pong i-reschedule or nag-konsultasyon or clearance po ng doktor. As you mentioned po, hindi po muna dapat binabakunahan yung may mga lagnat, may active infection, or at least nasa state po muna ng hospital na may nilalabanan po muna silang sakit. So, mas delikado po ang komplikasyon sa sakit kaysa po sa side effects ng bakuna. Lalo na po sa mga elderly po na may comorbidity na tinatawag po natin. Pero po, sana hindi matanggal sa isip po nila o wag matakot po sa bakuna kasi ito po yung nakakabawas sa hospitalisasyon, yung severe infection na tinatawag po natin, or nababawasan po yung kanilang mortality or mga komplikasyon sa high risk ng mga sakit. Ano nga po ba, Doc, yung maaaring maging komplikasyon at ano nga rin po ba yung mga side effects na maaaring maranasan ng pasyenteng magpapabakuna? Lalong-lalo na kapag adult, Yes, oo. Magandang tanong yan. Ang mga common po na nakikita pong or may expect po din ng mga side effects sa mga bakuna, yung pananakit dun sa injection site. Yan, mostly common na complaint sa amin. Doc, masakit yung braso na in-injectionan mo. Pamumula doon sa injection site o may maliit na pamamaga, or ang common po ang tawag sa Pilipino ay may ngalay na braso. Nangangalo yung braso po nila, or tawag ako namin parang silang sinuntok ni Manny Pacquiao sa braso. So yung mga systemic naman na ine-expect po namin yung low-grade fever. Pati ko nga ako sinasabi sa mga pasyente, mas gusto ho nga namin yun na may konting paglalagnat. Konti lang po, hindi ho mataas na lagnat. Kasi alam nyo pong, ang joke ko sa pasyente, hindi tubig ang in-injection sa inyo. Alam nyo ho talagang, nistimulate ho namin ang inyong immune system.
which is mas maganda po yon in the long run if titignan po namin. Minsan madaling mapagod, may sakit ng ulo po, muscle aches, chills, and yung mga pagkahilo. Pero I want to remind Ma'am Eli na sandali lang po ito. It's usually several hours lang, the most. Pero hindi po siya tumatagal ng matagal na ilang araw po. Pag ganun po, baka ibang komplikasyon po yun o ibang sakit, magpatingin po sa doktor. Ano nga rin daw po ba, Dok, yung bakuna kinakailangan ng elderly kapag yung para bang nanghihina na yung kanyang buto or para bang kulang sa calcium? Hindi ho siya bakuna, Ma'am Eli. Meron tayong mga hormones or yung mga stimulant for the bones to prevent osteoporosis o yung may mga, what do you call this? Mga pangpatakas po ng buto. Okay. It's actually a medication, hindi po siya vaccines that we inject monthly, and meron din po siya almost every 6 months or twice a year po namin ini-inject. But it's not to fight infection, so it's not classified po as a vaccine. Alright. Pero ano po yung pinagkaiba ng bakuna nung bata tayo, 'di ba, Doc, nung isilang tayo, kumpara dito sa bakunang kailangan nating i-inject or sabihin nating makuha, ma-acquire ngayong matanda na tayo? Nagkakaedad, sorry po. Okay, dun sa mga bata po, yung mga bagong silang, ang tawag po namin dun is yung mga primary series na bakuna. Ito po tinuturuan ang immune system ng mga bata. Paano lumaban po ng mga sakit. Yun po is mas marami, mas dikit-dikit po ang schedule. Monthly, makikita niyo bumabalik po sila sa kanilang pedya o sa kanilang doktor. Ang target po is para proteksyonan or labanan yung mga tinatawag natin early childhood infections. Yun po yung sa bata. Yung sa mga matatanda, dalawa po yung category na tinatawag po namin. It's either booster dose or catch-up vaccination o yung protection para lalo po ma-stimulate ang kanyang immune system pag matanda na dahil may nilalabanan na po mga disease. Yung sa mga bata po, yung mga common, yung tinatawag namin rotavirus, polio, measles, yung mga pertussis, yan kasi di ba may eradicate na po tayo mga sakit dahil sa mga vaccination sa pangbata. So malaking tulong po yun, and yun po ang nagiging baseline namin sa pagbabakuna pag kayo po ay tumanda na o nagkaroon na po kayo ng adult vaccination. So minsan, pag okay na po yung kagaya ng sa mga bagang vaccine, kompleto naman po, booster na lang po binibigay kung kailangan po at may exposure. Yun na lang po yung sa matatanda. Kaya it's a foundation po doon sa comparison na tanong nyo, Ma'am Eli. Kaya kailangan kompleto po yun sa mga bata compared ho doon sa matatanda. Yun sa mga matatanda naman po o sa may edad, yun po yung mga shingles vaccine po natin. Yung mukokal, yung mga sa influenza na taon-taon, yung RSV, yung po yun. Sa bata, tandaan lang po, immature pa ang inyong sa kanilang immune system. Kailangan po ng mga multiple doses. Paulit-ulit po yan. Makikita nyo, bumabalik every 2 months, every 3 months po. Sa adult, may prior exposure na po dun sa mga childhood vaccine. So kadalasan, booster or nag-stimulate na lang po tayo ng immune system. So, sa bata din po, ang comparison na ginagawa po natin, mas madami yung tinatawag natin kaninang mga live vaccines. Kasi talagang tinutuan yung kanilang immune system. Sa mga matatanda o may edad, mas cautious tayo dahil booster na lang po o ang nagiging cautious na lang po pagbuntis o immunocompromised po. Pag sa matanda. Meron nga rin po bang paraan, Doc, para malaman kung yung bakuna mo nung bata ay nakumpleto mo or sabihin natin may kulang doon tsaka ngayon kinakailangan mo itong punan or sabihin nga natin mag-acquire ng booster shot? Oo. Ang baseline niyan, Ma'am Eli, ang ating baby book na tinatawag or immunization cards or immunization records. Bawat pagpanganganak pa lang doon sa bata, makikita nyo binibigyan sila ng baby book. Yun ang tinatawag natin. Kung wala po yun, pwede din po yung mga minsan sa school, mag-offer po sila, school clinics o school or kanilang working records. Kung hindi din po yun, sa mga hospital na malalaki kung saan sila nagpabakuna, kagaya po dun sa amin, mayroon tinatawag na electronic medical record, pwede din po maging basihan po yun. So, or, ang tinatawag natin pag mayroon tayong mga government drive,
at nagpalista po doon, pwede din po nilang kunin o kung madodocument po yung kanilang pagbabakuna doon sa mga government agencies na nagbibigay po ng bakuna. Yung especially mga LGU na hospitals, ganun din naman po sila. So, kung hindi po makuha sa documentation, ang ginagawa po namin mga doktor ay nagsiserology testing na tinatawag. Yung mga ilang bakuna, pwede pa po namin matest kung nandun pa sa kanilang mga dugo. Ano po ba yun? Mga ganon. Mga hepatitis po, yung MMR, or even yung ating varicella. Na-check po siya kung kamusta yung tinatawag po namin IgG testing. Kung meron pa po silang mga antibodies regarding do sa mga sakit na sinabi po natin kanina. Kung hindi sigurado, wala ho talaga record and ayaw magpa-serology testing. Ang prinsipyo po na sinasabi sa amin ng CDC is if vaccination history is incomplete or unknown, we vaccinate po. Bigyan po ng bakuna. Kasi it will outweigh the benefits kaysa po dun sa harm para dun sa pasyente. So kung walang record po, hindi ho kayo sigurado, magpabakuna na lang po. Mas delikado yung kulang sa proteksyon kaysa nabigyan po kayo ng extra dose pagdating po sa bakuna. So, ang vaccine po sa adult will be based also sa edad, medical conditions, kung buntis po, travel history, or yung mga exposed. Kagaya namin mga doktor, yung mga nasa medical field, yung mga nurses, so mga medtech po. Kapag daw po ba, Dok, sabi natin kanina, hindi naman maiiwasan na lagnatin for a while yung pasyente, pero hindi naman po ganun kataas yung lagnat, 'di ba? Or kung manghina naman daw po yung pasyente, Dok, after the vaccine, ano nga daw po ba yung kinakailangan gawin? Or kanino dapat po dapat magpakonsulta? Kung acute po ito at kaya naman, Ma'am Eli, we recommend na pahinga lang po. Ilang oras or probably a day. As what I mentioned, it should not last more than 24 hours or 48 hours po ng rest. Makaka-recover naman na po. Iba, parang nga feeling nga nila wala daw sa kanilang epekto yung vaccine. But, oo, tama po. But if it's acute, as what I mentioned, we want that slight fever or yung konting pagtaas po na lagnat kasi it stimulated their immune system somehow. We will recommend lang to rest, for your question po, to rest and fluids lang po, hydrate, and they will recover. I'm sure most of our listeners had experienced this during the COVID pandemic, di po ba? Yung mga iba't ibang side effect po nung vaccine, iba mas malakas, iba po yung hindi naman nagkakaroon ng side effect. So basically, as a rule of thumb, we want that slight fever or slight reaction. Sabi ko nga po, slight. But they should recover or it's just an acute phase. If it's not, pwede kayo bumalik kung sino ho nagbakuna sa inyong doktor or consult your physician po para to assess your condition regarding that vaccine. Okay. Bakit nga po ba, Dok, mahalaga pa rin na magpabakuna kahit may edad na or sabihin natin fully developed na rin naman ang ating katawan, ano? Oh, okay. That's a nice question, Ma'am Eli. Humihina ho talaga kasi ang ating immunity habang tayo po ay tumatanda. Yung productions po natin ng white blood cells po, bumababa po siya. Ang ilang bakuna nung bata po tayo nawawala paglipas ng panahon. Kagaya po ng mga tetanus, kaya kailangan po ng booster every 10 years. Tapos habang tumatanda, alam naman din po natin lahat, mas nagkakaroon po tayo ng sakit o mas mataas ang risk natin sa iba't iba pong sakit. Like pneumonia, yung mga trangkaso po natin. Ito po importante kasi yung mga sakit pong yun nagdudulot ng hospitalization, nagkakaroon ng komplikasyon, and minsan kung masama at tumutuloy at masama ho talaga inyong immune system, pwede nyo hong ikamatay kung hindi nyo na-prevent po. So ito po ang pagbabakuna, dapat po tandaan po natin, protection po laban sa mga malulubhang sakit. Kung hindi man 100% matatanggal po yung ating mga komplikasyon pag nabakunahan po kayo. So, for your question po, it's very important as one of our pillars for protection and prevention of diseases sa ating katawan. Kaya mahalaga po siya. Yes. Last question, Doc, kailan nga daw po ba malalaman kung kinakailangan po ng pasyente na magpabakuna? May timeline? May tamang oras nga rin po ba? Timing, kumbaga, Doc, Oo. Magandang question din yan, Ma'am Eli. According to the recommendation ng CDC, they base it sa age and chronic condition.
Sa age, as what we mentioned, from 19 to 26, ang example po nun is yung mga HPV. Kasi reproductive age po ito, no? So they usually do a catch-up, ang tawag nila, for HPV. Doon sa ating naman mga 27 to 45, those are their clinical judgment with their doctor or choice nila with their doctor. Or those are 50 to 60, those are vaccines na kailangan naman po talaga ng elderly. For example po dan yung mga shingles, because common na po sa baby boomers yung may mga 80 years old po natin, 70 years old po natin yung mga herpes zoster and shingles vaccine, or even influenza and RSV vaccines po natin. Importante po yun. So besides that, Ma'am Eli, may tinatawag tayo doon sa 4 na category na kailangan po mabakunahan po ng ating mga doktor. Isa po yung mga chronic diseases po na sinabi po natin kanina. Yung may mga chronic kidney diseases po, may mga diabetes, hypertension, liver diseases na tinatawag po natin kanina. Besides po doon, yung mga immunocompromised, HIV, autoimmune diseases, o yung mga wala na rin pong spleen, or yung social factors na tinatawag po natin. Depende kung how active they are in sex, on sex workers, yung mga nag-engage sa ibang sexual practices, or even drug uses. Yon, kasama din po siya. Or for adults that are exposed in their work, kami na lang po mga doktor or mga nurses o yung mga medical practitioners, we really need vaccines to fact, yung ibang mga graduate po ng medisina, before they sumalang po sila sa hospital, they tried to complete the vaccination, or it was mandated na meron po sila mga boosters based on doon sa kanilang childhood vaccinations po. Thank you so much, Dr. Ryan Raymond Bautista, for the insight na ibinahagi nyo sa amin ngayong gabing ito. At sana nga po wag kaligtaan ang mga adult dyan. Shout out sa mga 18 years old above na wag pong kalimutan na magpabakuna. Thank you once again, Dr. Ryan. May mga gusto po tayong batiin at pasalamatan. No, we just like to invite everybody, if you're worried about your vaccination, the vaccination center of Makati Medical Center is located in Ayala North Exchange, 7th floor po, Tower 1, at the Makati Wellness Hub. I think we can announce that we are awarded as one of the top hospitals by Newsweek as well. So kanina lang ata lumabas. So come visit our wellness center, so we can guide you in your vaccination journey. Thank you once again sa ating occupational medicine specialist, Dr. Ryan Raymond Bautista ng Makati Medical Center. And of course, again, congratulations sa Makati Med for being one of the world's best hospitals for 2026. Isa nga lamang po ang Makati Medical Center na ospital sa Pilipinas na nakasama sa top 250 world's best hospitals for 2026. Thank you once again. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about adult vaccination. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Para nga rin po sa iba pang health concern, maaari po kayong tumawag sa Makati Med hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Inyo nga rin pong nakasama Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.